Ako yan. Siguro iniisip nyo kung paano ako napunta sa sitwasyon na yan. Kung kaya't ito, ang kwento ng first endurance ko. Ito yung pinaghandaan natin kung bakit tayo bumisita sa probinsya ng Bicol. Sa episode na ito, first time nating sumali sa isang motorcycle endurance competition. Pero hindi ito yung normal na endurance na napapanood nyo ha. Sa itong event, na ang layunin ay makapag-record ng pinakamatipid na kumonsumo ng gasolina mula Quezon City hanggang Matnog, Sorsogon sa Bicol na may halos 600 kilometro. At dahil first time nating sumali sa mga ganitong event, ay halo-halo ang ating pakiramdam. Nariyan ang kinakabahan, na-excite, natatakot, tutuwa. Wow, first time ko lang makadaan dito sa Bridgetown at ganito pala to. At marami pang iba. Dagdag pa dito ang mga pwedeng maranasan natin sa kahabaan ng mga kalsada. Kasabay nito, ang layunin din ng event na ito ay mailibot tayo sa mga magagandang pasyalan at mga tourist spots na pwedeng may offer ng mga probinsyang ating madaraanan. Kung kaya't ano pang inaantay nyo? Tara at samahan nyo ulit kami dito sa first time nating pagsabak sa Manila Matnog Fuel Economy Tour. Pagas muna tayo. Bago tayo magpunta sa starting grid, ay nagpa-full tank muna tayo. Ito yung unang gas natin bago maselyohan papuntang PTT gas station sa Lucban, Quezon Province. 6.953 liters. Mamaya suselyohan yan. Tapos punta na tayo sa grid, Banawe. Alright, so this is our gas hanggang kung saan tayo maabutan. At grabe ang traffic sa Manila. Ibang klase, kakaiba. Intro pa lang, traffic kaagad. Tingnan natin kung ano mangyayari sa gas natin dito. Sana umabot, grabe. Ha? Oh, 15 minutes late. Hindi pa nagsisimula ang event, ay sinalubong kaagad tayo ng traffic na kakalsadahan dito sa Espanya. Mabuti na lang talaga, malapit lang tayo nagpagas. Wala pa sa grid. Grabe na yung action. Ibang klase. Alright, ayun na yung grid. Ang Motul Banawe. Wow, ang dami na. Alright, so dito tayo sa Motul Banawe para sa ating Manila Matnog Fuel Economy. At magpapa-peer ayun na tayo. Alright. Sa mga sandaling ito, hindi ko alam bakit ko pa inilipat ang motor sa pagkakalagyan nito. Siguro kasi, akala ko dapat doon sa kabilang lane nakapila para ma-check ng mga organizer. At sa hindi inaasahang pagkakataon, natumba tayo. Okay naman ang ating motor. Medyo bumuloktot lang ang brake lever. Pero overall, ay okay naman. At still working pa rin naman ang ating motor. At kung napapanood ito ng mga tumulong sa atin, ay maraming salamat sa inyo. At na pre-ride inspection na ang ating motor. Mabuti naman at walang naging problema. Kabado ako sa part na ito. Dahil first time natin Time check, it's 7:59 in the evening. At nga pala, di pa nagsisimula pero okay pa naman ang abot. At nga pala, sa event na ito ay magmomotor tayo ng mag-isa.
Hindi kasama ang OBR natin, pero susunod siya nang nakasakay sa bus. Naghahanda na kami para mag-take off ng mga sandaling ito. Ibang klase yung energy sa loob. Para bang mga kabayo, nagigil kumawala sa kwadra. Pero dahil patipiran ang labanan na ito, ay chill muna. So, di natin kasama ang ating OBR, pero makakasama natin siya sa Sorsogon dahil susunod siya doon. Yun, grabe. Taas ng adrenaline. First time po natin ito. At tinry lang muna natin yung fuel economy run. At ride safe, Pops. Ride safe. Okay kayo sa vlog ko, Pops. Document lang natin. Good luck. Ito nga pala yung sinasabi ng mga NG rider bago mag-take off sa grid. Ramdam ko yung kabog sa dibdib. Lalo na kapag nagbibilang na ang organizer at isa-isa nang nagsisipag-andar ang mga nasa harap. Alright. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. At nagsimula na ang karera. Patipiran ng gasolina. First natin, PTT Lukban. Let's go, patipiran ng labanan. At dahil gusto nating malaman ang pinakamatipid na takbo ni Jaeger, ang ating PCX 160, ay nagplano ako ng mga ruta. Unang option ko ay yung sa backdoor na tumatakbo sa Antipolo, Mabitak, hanggang Luisiana, Laguna para makarating sa PTT Lukban na merong 123 kilometers ang layo. Pero inisip ko, baka masunog ang gas natin sa mga ahon sa kabundukan. Kung kaya't ang pangalawang option ay bumiyahe ng C6 hanggang makarating ng Calamba at makarating sa Itik Park sa may Victoria, Laguna para makarating sa unang checkpoint. May habang 130 kilometers pero karamihan ay patag naman ang daraanan. At inisip ko, parang mas hindi tayo magagasolina sa pangalawang option. At medyo check 9:24, nasa EDSA na tayo. Tapos punta na tayo ng E. Rodriguez Avenue at makapunta tayo ng C6 para hindi tayo aakyat ng Antipolo. Ang mahalaga lang naman is makapunta tayo ng PTT Lukban. At so far gumagana ang ating plano na 44.2 kilometers per liter ang ating average consumption natin. Sana magtuloy-tuloy yan at tumaas pa, at sana ay makakuha natin ng 50 kilometers per liter. Hindi ko ma-imagine na nagagawa ko to. Habang tumatakbo ako, wala akong kasabay. Ako ata yung pinakamabagal, pero tignan natin kung tatalab to. Pero kailangan ko rin intindihin yung oras ng ating cut-off time na 1 to 3 p.m. Alright? So let's go. Let's go. So far, gilid-gilid muna tayo para bigay tayo ng fuel efficiency ng ating motor. Throttle control lang para medyo hindi kumakain ng gas ang ating motor. Alright. Kung nakayanan natin na 2 bars hanggang Lopez, sana makayanan natin na walang nabawas. So far so good. Kaya natin kung tatalab ang ating plano. Ortigas area. So balikan na lang namin kayo at hindi pa masyadong maaraw at madilim pa naman. Alright? Wow, first time ko lang makadaan dito sa Bridgetown at ganito pala to. Dahil sa Manila Matnog, nakadaan ako dito. Grabe, lupit. Stig. Oh, next time puntahan natin to. Pero grabe, ganda.
Manila, Matnog. Makakarating talaga ako sa paroroonan ko nito sa takbo ko na to eh. Kailangan kahit pa paano maintain tayo ng 40. Pero tingnan natin maya maya, since C6 naman tayo dadaan, mukhang makakahatiin tayo ng optimum gas consumption. Stick. Let's go. 9:37 tayo ngayon. So far so good. 46.6 kilometers per liter ang ating gas consumption. Grabe, solid. Sila, tumakyat sila ng Antipolo. Try natin sa C6. Tingnan natin kung ma-attain natin ang optimum gas consumption na pinapangarap natin. Alright, dahan lang. Control. Maunahan lang yung track. Okay na, goods. Ito yung mapapanood nyo ngayong endurance. So, ang pinaka-chill sa endurance. Hanggang makarating tayo ng Sorsogon, tingnan natin kung ilan ang fuel consumption natin. Sana makagawa tayo ng history. Sana. Dahil sinanay natin ang ating riding style na ganito, na control. Hindi siya mabagal, control. Kasi may mga parts na syempre di naman natin na namamalayan na bumibilis tayo. Meron tayong ginawang mga checkpoints na alam natin na makakatipid tayo ng gas doon. Unang checkpoint natin itong Shell Taytay. Kung kaya tara, punta tayo sa next checkpoint natin. Alright, so dire-diretso tayo dito. Meron tong 70 kilometers dahil ito ay C6. Alam ko yung Taguig Lakeshore, 70 kilometers pala yun. I think makakatipid tayo sa gas dito at tamang pitik-pitik lang. Yan natin. Alright, nandito na tayo sa C6. Average gas consumption is 49.9 kilometers per liter. Napakatipid nun, par. At meron na lang tayo 1 hour and 55 minutes bago tayo makarating dun sa next stopover natin. Hindi ko alam kung ano yun, pero parang medyo malayo-layo. Kailangan nating tumingin sa side mirror kung may mabilis. Ride safe lang. Grabing laro to. Actually hindi siya laro eh, event. Yun, naka-50 tayo, 50 kilometers per liter. Kaya ba yan ng 70 kilometers per liter? Tignan natin, par, pitik-pitik lang. Ang event na ito ay hindi pabilisan, ito ay patipiran, kung kaya't controlled yung emotions. At parang nangyayari, laban ng utak to eh. Hindi siya palakihan ng ego. Ito ay pagsubok ng utak, katawan, at tamang time management kung kailan ka pipiga. So far, 50.33 kilometers per liter tayo. At takbuhan natin is 40 kilometers. Minsan 43. Pero hindi tayo lumalampas ng 50 pa. So far yun yung takbuhan natin. Kung ma-maintain natin to hanggang Tagkawayan, grabe, solid. Kailangan natin makapunta ng Quezon Province nang hindi pa puputok yung araw. I think kaya naman to. At 12 AM. Yun natin. Kaya to. Alright, balikan namin kayo mamaya. Ay, balikan ko kayo mamaya kasi wala tayong OBR. Hindi ko alam kung ano nangyari sa OBR ngayon, pero parang nasa bahay pa sa alas 5 yung alis ng bus. Yung landas namin is bus muna siya, tapos ako motor. Tapos pagdating sa Sorsogon, magkikita kami doon. At babalik kami ng nakamotor. Grabe, solid. Ramdam kong buhay na buhay ako eh. Grabe. Alright, balikan na lang namin kayo mamaya. Balikan ko na lang kayo mamaya. At ako lang mag-isa ngayon. 50.6 kilometers per liter. Sobrang tipid. Solid. Dire-diretso. Mali ang dinaanan natin. Pero tingnan natin, baka pag makalagpas naman tayo dito, isa chill ride lang naman tayo. Bago natin napiling dumaan sa C6 Road, ay medyo ine-expect na natin na magta-traffic papasok ng East Service Road. At heto tayo ngayon, naipit sa matinding traffic. Pero mabuti na lang at medyo nakakakita tayo ng daan para makalusot. Thank you, Lord.
Okay, alaga natin ang 50.6 kilometers per liter. Hopefully, dire-diretso na yan. Check! 10:39 ng gabi at nasa Las Piñas na tayo. At 51.3 kilometers per liter ang gas consumption natin. At normal na takbuhan natin is 35 to 40 kilometers per hour. Abot pa to ng Matnog ng within 1 PM to 3 PM. Makikita natin. Alright. So balikan na lang namin. Balikan ko na lang kayo mamaya kasi wala pala akong kasamang OBR pag uwi pa. Alright. Time check 11:07. Nandito na tayo sa Biñan, Laguna. At meron na tayong 52 kilometers per liter. Papatipid ba yan? Sana umabot ng 60 or 70 kilometers. So far wala pang nababawas sa ating gas. At papasok na tayo ng ay din, nasa Laguna na pala tayo. Balitaan ko na lang pala kayo pag medyo na doon tayo malapit sa PTT Lucban, kung saan ang ating first checkpoint. Nilalaro-laro ko na lang yung throttle dito since matagal-tagal pa naman. 12:07 makarating tayo ng sa may Itik ata to, tapos kakaliwa kakanan tayo doon para makarating tayo ng Mahayhay, Laguna. Alright. Okay. Nakakatuwa lang. At may humingi pa sa atin ng sticker. Akala ata nila vlogger tayo. So yun, hindi ko alam kung nakita tayo, pero pampawala na lang, pampawala umay. Kailangan nating magmabagal. Shoutout po kanila kuya. Shoutout. Time check, it's 11:48. Nandito na tayo sa saan to? Ang lugar na to, Calamba, Laguna. At meron tayong 53.7 kilometers per liter. Grabe, nasa na kaya yung mga kasama ko? Ako lang mag-isa, grabe. At pag alas 12 na, nakakatakot lang to pag nandun sa bundok. Ako lang mag-isa eh. Pero kaya yan. Saglit lang yan, parang gusto ko na rin mabilis mamaya. Pero tignan natin. At kanang kakayanan pa naman ang ating pasensya. Alright. Yun o. Time check 11:53. Nandito na tayo sa National Park Zone. Ano to? Los Baños, Laguna. Pakiling. Basta Los Baños dati yan. Ganda ng kalsada dito. Nasaan na kaya yung mga kasama ko? Meron tayong 53.9 kilometers per liter. Ako lang mag-isa, walang angkas. Wala ni isa. Sana mamaya walang umangkas. Pero hindi yan. Okay, nakarating tayo dito ng alas 12 dito sa may the Garden Capital of Laguna, Bay Laguna. Nasa Bay Laguna na tayo mga pare. At meron na tayong 54.3 kilometers per liter. Maintain tayo ng takbo na 40 kilometers per hour. Grabe, sobrang lakas. Alright, yun lang, update lang muna tayo ngayon. At hindi naman tayo masyadong nagmamadali pa. At tinitignan pa natin ang mga pwedeng mangyari. At papalapit na tayo sa ating personal checkpoint para makaraan ng Mahayhay tapos Lucban. Alright. Alright. So kakanan na tayo dito sa isang palatandaan ko na other way round. Alright. At nakarating na tayo dito sa Victoria, Laguna. Huling check ko sa mapa ay ito yung lugar na may mga ahon dahil akyat tayo ng bundok. At parang nakikita ko rin na dito natin mararanasan ang bumiyahing mag-isa habang kadiliman ng kakalsadahan. At kung napadpad ka sa channel ko namin, we are Ride Gone at mostly travel vids ang aming ginagawa. And ngayon tinatry natin kung gaano katipid ang ating motor na Honda PCX 160. Ngayon is nasa ano pa lang tayo,
Nagkarlan ata to, Nagkarlan Road, Laguna, at papunta tayo ng Matnog. Time check, it's 12:22 in the madaling araw. Hopefully hindi naman siya umuulan at medyo, uy, ano pala ngayon, full moon. Ayun o, full moon. Grabe, solid, ganda ng panahon. Sana magdire-diretso yung magandang panahon hanggang Bicol, dahil papunta tayo ng Bicol. Alright, so estimated time of arrival natin sa PTT Lucban is 1:16 in the morning. Sobrang solid. Alright, at kamusta na kaya ang ating OBR? Di ko alam kung wala pa, 5 AM pa yung bus papunta nga Sorsogon. Kikitain natin siya sa Sorsogon. At parang ano to, magkalayong landas. Pero ayun, so far so good ang ating biyahe. So far so good. Kanina lang medyo natumba tayo at medyo nagkaroon ng problema tong brake natin, naging curly na siya, pero okay pa naman siya, okay pa naman. Alright, so balikan ko na lang kayo mamaya. At wala pang nababawas sa ating gas. Grabe, solid. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero ang ganda ng kalsada dito. Ako lang yung nagmumotor oh. Grabe, solid. Parang padiretso tayo sa mundo ng Encantadia. Stig, ganda, lupit. Magkikita-kita na kami sa PTT Lucban. It's 36 kilometers, 1:20 AM. Not bad. Ito na nga, ako na lang yung nagmomotor sa kalsadang ito, dito sa Nagkarlan. Di ko alam bakit parang di ako natatakot ng mga sandaling ito. Siguro occupied yung isip ko na kailangan ko nang makaabot sa first checkpoint sa Lucban. Ang nangyari nga parang ine-enjoy ko na lang ang dilim at magandang pailaw ng kalsada. Dito tayo sa Lucban. Time check 1:36 at meron tayong 1 bar na nababawas, 52.9 kilometers per liter. Grabe, solid. Iyon ganda ng bayan ng Lucban. Next time bisitahin natin to. Alright, time check, it's 1:39 at meron na lang daw tayong 3 minutes bago makarating doon sa PTT Lucban. At medyo lobat na tayo, pero okay lang yan. At 1 bar pa lang ang nababawas sa ating gas. At 53 kilometers per liter ang fuel consumption natin. At dinaanan natin ang iba't ibang klaseng mga paahon. Grabe, solid. At sana makapag tayo, magkakasabay-sabay na to, kasi wala na parang isang diretsuhan na lang to. Ayun na, paparamdam na ang mga lubak. At nga pala, kung napadpad ka sa channel ko namin, we are Ride Gone at mostly travel vids ang ating ginagawa. At wala ang ating partner ngayon, mamaya pa siya makakapunta. At susunod siya, nakabus, tayo ay nakamotor. Alright, so yeah, 1.2 kilometers lang daw. Masasabak tayo sa mga lubak, sa may Quezon Province, sa may Tagkawayan, sa may Ragay. Grabe. Hindi tayo dumaan ng Antipolo kasi sinubukan natin yung paikot sa may C6
At yung mga normal na dinadaanan kapag Laguna Loop. Ayun o, Lukban, PTT Lukban. At matapos ang halos 4 na oras ng pagtitimpi, ay nakarating na tayo sa unang checkpoint dito sa PTT Lukban. Sino kasama mo? Ako pa lang. Dito rin tayo nagkaroon ng unang problema. Kanina? Tapos na. Wala na? Wala na. Sabi ko may darating pa eh. Paano yun? Picture na lang ako. Picture ka na lang dyan. Tapos oras mo. Ano yung oras mo? Sabi niya, di Mabuti mabilisan eh. at may naabutan tayo na participant. At sinabihan tayo na umalis na pala yung marshal. Dahil kung wala tayong naabutan, ay siguradong mag-aantay tayo ng matagal. Or worse, baka ma-disqualify tayo. At hindi na ituloy ang event. Picture na lang ako. Marami na kanina pa? Ano oras kanina? Sabi ko mga 12 ano kami eh. 15. Kayo? Okay. So, picture na lang ako. Mabuti na lang at na-advise na lang tayo na magpagas habang kinukuhanan ng video at kunin ang resibo. Mula Quezon City, ay kumonsumo lang tayo ng 2.509 liters. Not bad para sa ating unang pagas. Ito sir, ito lang muna. And, thank you. Sa mga sandaling ito, hindi ko alam kung may nagawa ba tayong mali or sadyang matagal lang tayo. At sa pagkakataong ito, ang 4 na oras papuntang next checkpoint na Petron Tagkawayan ay pinilit nating makuha ng 3 oras. Sa mga sandaling ito, ang alam ko, puro lubak ang ating nadaraanan mula Lukban papuntang Tagkawayan. Pero sa puntong ito, parang nakafocus na tayo na makarating sa Tagkawayan para i-report sa organizer ang ating sitwasyon na wala na tayong naabutang marshal sa unang checkpoint. Halos mahigit 3 oras ay narating na natin ang Petron Tagkawayan. At mabuti na lang, nandito pa rin ang mga marshal. Kung kaya't nireport ko na lang ang nangyari sa akin. Ay, ano po? Parang wala na ako naabutang marshal doon, pero nag-video na lang ako. Sa PTT po, wala nang tao? Wala na eh. Ah. Pero nagpagas po kayo? Nagpagas ako. Galing kami dun eh. 220 yata. Ano ba yung selfie nyo? Binidyohan ko eh. Binidyo. Kasi wala na talagang may marshal doon. Ba't tinawanan na namin? Akala siguro bus na. Oo, pang 40 daw ako eh. Mabuti na lang at hindi pa tayo na-disqualify at naseryuhan na rin ang ating gas tank. Liters. Tabi niyo po ito ha. Mula PTT Lukban, Quezon Province, ay kumonsumo lang tayo ng 3.89 liters. Sayang, kung hindi lang sana tayo nagmadali kanina. Yun, buti meron po yung resibo kasi mahalaga na. At sa mga sandaling ito, parang naimasmasan na ako sa nangyaring problema kanina. At sakto naman, may mga kapwa participant rin tayo dito na panandalian nating nakakwentuhan. Masay masahe. May nabutan ako 2 participant. Tapos parang yung ano ata yun, yung sponsor ng ND Rubber. Yung dalawa? Yung 2 ata yun. Pero okay naman daw. Shoutout po sa inyo mga sir. So nakita nyo kanina, nagpa-gas na ulit tayo. At medyo sinelyuhan na nila ang ating gas tank. At hindi ko alam kung ano mangyayari mamaya, at least na videohan ko na meron nagpagas tayo. At explain na lang natin mamaya yung nangyari doon. Umaaraw na. Oras natin 5:41, meron tayong 44.5 kilometers per liter. Grabe, ang ganda ng araw dito.
At dahil alas 5 na ng umaga ay simula na rin ang biyahe ng ating OBR puntang Sorsogon. Ito yung lagi namin sinasabi kapag babiyahe ng probinsya kapag umaga. Sobrang sarap bumiyahe, lalo na pagpasikat pa lang ang araw sa mga kalsada. At nga pala, kung nakita nyo yung medyo nagkaroon tayo ng aberya kanina, sana hindi pa tayo ma-DQ dahil wala naman tayong kasalanan eh. Nagmamadali lang talaga tayo, nagko-control kanina tayo ng gas. So hindi natin i-expect na alis yung organizer. Di minadali na lang natin para makahabol kung sakaling meron pa tayong maabutan. At medyo nandun na tayo sa bandang gitna at hindi na tayo nangangamba na mawalan na naman ng ng organizer. Ang ganda ng araw dito sa parang Quezon Province pa ata ito eh. Pagpasensya nyo lang muna kung kuha natin sa front cam ha. Ay hindi, At parang may insektong napisa sa lens natin kung kaya't madumi ang kuha. Pero kahit papano ay kita naman ang kalsada. Oo, may ginagawang kalsada dito. One way. Yung stick natanggal dun sa may Mabuti na lang talaga at may intercom tayo. Nawala ang bagot ko sa haba ng biyahe. Advice lang din kapag babiyahe ng mahaba, mag-save ng mga offline music para kahit papano maging alerto habang bumabiyahe. Sitwasyon ko kasi, mula Quezon City hanggang sa kasalukuyan nating lokasyon, tunog ng mga kotse lamang at kapaligiran ang tanging music ko. At mabuti na lang talaga, ay napakaganda ng mga tanawing ating nadaraanan. Akala mo, parang hindi kasali sa endurance event sa malumanay na pagtakbo. Pero ito naman talaga yung layunin ng event na ito. Ang ma-appreciate ang mga magagandang tanawing ating nabibisita at nadaraanan. Mabuti at may araw na nang makadaan tayo dito sa mga parte ng kalsada na medyo hindi kagandahan ng sitwasyon. Time check, 7:37 in the morning, nasa Sipokot
Camarines Sur na ata. Ay, Libmanan. Camarines Sur na tayo. Grabe. Ang ganda ng mga nyog dito. Tapos yung umaga, pagka dumadapo sa ating mga katawan, nakakaantok. Meron tayong 46.1 kilometers per liter at nagpagas tayo ng full tank pa rin, somewhere in 3.05 or 06 liters dun sa Petron Tagkawayan. Ngayon ay punta tayo ng Petron Naga sa malapit sa diversion road, at para dun yung ating next gas stop. At so far hindi pa naman nababawasan ang ating gas tank. Ano pa rin siya, full tank pa rin. Hopefully yung 42 kilometers na yan walang mabawasan sa tangke natin. Walang mabawasan, kakaunti lang yung mabawas sa tangke natin. Kasi kailangan natin bawiin yung 3 liters na nagamit natin kanina. Pag wala na namang marshal dun sa area, ewan ko na lang talaga. Pero ang alam ko meron pang mga ibang tao dun sa likod taking their time. Ang weird lang kasi walang marshal dun sa PTT Lukban. Akala tapos na lahat. Heist. Kung dinire-diretso sana natin yan. Abot naman tayo ng 3 PM oh. 8:36, nasa Naga na tayo, Camarines Sur. Tapos baba na natin nun, Barcelona Ruins. Oh well, bawi na lang tayo. Enjoy na lang natin tong magandang area dito sa Libmanan. Alright, Libmanan pa rin tayo. Ito yung maganda sa PCX. Tingnan mo, parang nakaupo lang ako sa sopa. Tapos parang yung sopa umaanda. Diba? Sobrang komportable ng aking upo. Tapos parang nagmamasid lang ako ng mga nangyayari. At nga pala, kung napadaan ka sa video namin, we are ride gone. At mostly travel vids ang kami ginagawa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, please do comment, like, share, subscribe. Alright? Habang ginagawa natin tong Manila Matnog Fuel Economy Run, kanina medyo nagkaroon ng aberya. Ulitin ko ulit, hindi natin naabutan yung marshal kasi sabi ng marshal is wala na daw susunod. Pero dumating tayo ng 1:51 ng umaga sa PTT Lukban at wala tayong nanat ng marshal, kaya medyo nagkaroon ng nasira yung game plan natin mula PTT Lukban hanggang Petron Tagkawayan. Pero okay lang, medyo binabawi-bawi natin ngayon dahil medyo tumataas-taas naman ang ating average consumption na 46.3, at so far wala pang nababawas sa ating gas. Habang tinitignan tong mala Switzerland na grabe, ang ganda, ang lawak ng parang ayun oh, boom, ganda, daming baka, solid. Okay, time check 7:55. Estimated time of arrival doon sa Petron Naga is, yung makita, 8:40 ng umaga. At sobrang chill ng ating pagbumotor ngayong umaga. Alright, at mamaya papakita ko rin na makakasama na natin ang ating OBR, diba? Tamang pacing lang, 44 km per hour. Since alas 3 pa naman yung parang pinaka-cut off, 1 PM dapat
Hindi ka dapat mauuna sa 1 PM. Dapat 1 PM to 3 PM pasok ka dun sa dead sa time. Alright, so balikan lang kayo mamaya. Alright, meron na lang daw tayong 6 minutes 3.1 kilometers bago makarating doon sa Petron Naga diversion. At sana ano lang to, 0.8 liters. Grabe. Time check, it's 8:33 at meron tayong 47.1 kilometers per liter. Energy natin is nasa 60%. Grabe. Solid. Nakaka rin tong fuel econo run. Nakaka-praning. Since kailangan mong kontrolin ang pag-throttle, kailangan mong isipin yung oras, kailangan mong isipin kung meron ka pang dadat ng Marshall. 2.1 kilometers 4 minutes. Layo pala nun. Medyo malayo-layo pala ito. Kala ko ano lang, char. Grabe. Halos lahat ng natin walkthrough. Pero hindi ko alam kung may drone. Alright, iihi na rin ako. Uy, no. Okay, Petron Naga. Dito ba yon? Tignan natin. Malalaman natin kung dito yun. Time check, 8:45. Dito ba yon? Dito pa. Ayun. Matapos ang mahigit kumulang 11 hours, ay narating na natin ang Petron Naga dito sa Camarines Sur. So far, nagiging panatag na tayo sa mga checkpoint at may naaabutan tayong mga marshal. 7.1. Mula Petron, Tagkawayan, Quezon Province ay kumonsumo lang tayo ng 2.05 liters. Hindi. Sorsogon Stadium to, no? Yung ano? Yung Coliseo. Mas malapit lang naman doon yung Petron eh. Petron muna madadaanan. Ano muna? Petron muna? O Coliseum? Unang madadaanan ka bago yung Coliseo. Pero picture muna. Photo ops muna. Sige. Inom muna, inom. Sa puntong ito, medyo natatansya na natin ang oras, kung kaya't nag-refresh muna tayo at nararamdaman ko ng init. Alright, so natapos na tayo sa Petron Naga as of 8:54. And next stop natin is Sorsogon Sports Complex, yung Coliseum. Picture ops. Tapos ano na, Petron Sorsogon din, Diversion Road. Grabe. Tapos Bulusan, ikot na lang din, patapos na. Since nadaanan naman natin siya dati, at kung sa previous video natin nakita nyo, nadaanan natin yung lugar na yun. Grabe, ang ganda, diba? Kabawi ba tayo? 3 hours? Ang layo pala nito. So, saglit lang yan. At meron tayong 47.1 kilometers per liter. Pero kapag ka pinapagasan natin, umaabot ang 2 liters eh. So, ibig sabihin, nasa 87, pumapatak lang, 87 kilometers. Wala. Tagilid. At nga pala, share ko lang din kanina. Dahil meron tayong Manila Matnog logo sa likod. Grabe ang pagbati sa atin ng mga kapwa natin nagmomotor. Nakakawala ng antok at pagod. Lalo na kanina nung nasa nasa Libmanan ata. Grabe, solid. Okay, dahil may ginagawang kalsada na naman at pinapasok na naman tayo sa kaloob-looban,
netong kalsadahan na ito. At hindi sila makapasok dahil sasabit ang kuryente sa mga dala ng truck na iyan. Yun ang nagpatagal, pare boy. Oops, Yamani Popcorn. Dito na tayo sa ano to? Hanap tayo ng mga clues na nakalagay. Dito tayo makahanap ng clues. Bato Camarines Sur. Nasa Bato Camarines Sur na tayo, pare. Ang lalaki ng mga truck. Umaangat yung mga, sumasabit yung mga kable ng kuryente. Grabe. Sobrang Latina. Let's go! Alright, time check, 10:08. Nandito na tayo sa probinsya ng Albay, Pulangi, Albay. From Camarines Sur to Albay Province. Grabe, bibilis na mga yun. Hindi na na-achieve yung Econo Run. Sobrang hatagal ba naman eh. Masusubok talaga yung pagkatao mo dito eh. Tapos time management pa. Grabe, solid. So yun, kita ang mayon, pero may konting ulap. At time check natin is 11:02. Kanina sinasabi ko. Narito na tayo sa kalsada na tanaw na ang Bulkang Mayon. At nag-a-update na kami ni OBR sa mga kasalukuyang lokasyon ng isa't isa. Mabuti na lang talaga at may intercom kami. At ayan, kitang-kita natin ang mayon dito, pero grabe, ang laki. Time check, it's 11:04 at meron na lang tayong dalawang photo ops. Ay hindi, tatlong photo ops, tapos dalawang gas stop. Grabe. Dapat nagmamadali na ako ngayon eh, pero tignan natin, kaya pa naman. At papasok na rin tayo ng Daraga Bypass Road. At kung napanood nyo ang huling video natin dito, medyo inuulan tayo. Pero sa pagkakataong ito, na-enjoy natin ang pagdaan sa kalsadang ito. Grabe, ang ganda. Grabe, solid. Time check, 12:10. Nandito na tayo sa Sorsogon. Atome, Sorsogon. Grabe, solid. Napakaganda. Grabe. Taas lang ng hangin. At medyo minamadali na natin kasi kailangan ng meron pa tayong Barcelona Ruins tsaka Bulusan Volcano Arc. Malapit naman na tayo. 10 minutes, 10 kilometers. Grabe Manila Matnog. Saludo sa mga nag-Manila Matnog, Manila. Solid, solid sa mga nakatapos at sa mga hindi nakatapos. Solid pa rin, solid. Grabe. Yan, nakakadurog ng pagkatao.
kayo mamaya kapag na tayo sa puntahan natin dati at finisher natin yung Coliseum Sorsogon Sports Complex. Alright, 12:18 at meron na tayong 48.1 kilometers per liter. 1 bar na mabawas sa atin. Hindi ko alam kung ilang liter yan mamaya. At nandito tayo sa Coastal Road ng Sorsogon. Papunta tayo ng Coliseum na na-feature na namin dati. At doon tayo sa next natin na gas checkpoint. Alright. Grabe, solid. Solid. Punta muna tayo ng Coliseum para sa photo ops. Okay, go. Hindi ko alam kung aabot tayo, pero tingnan natin sa kailangan nating medyo mabilis sa puntang Bulusan Arc. At kung makakarating tayo doon, tingnan natin kung kontrolin na lang natin papuntang Erosin, papuntang last checkpoint sa Matnog Flying V. Ganda. Grabe, solid. Grabe. 15 hours. Tama tayong Coliseum. At sa pangalawang pagkakataon ay nabalikan ulit natin ang napakagandang likha ng tao na ito, Nakabalik ulit tayo dito. ang Sorsogon Sports Complex. Iba talaga ang dating ng napakalaking istrukturang ito. Para mabigyan kayo ng kaunting kalaman na alam niyo ba, ang Sorsogon Sports Complex ay ginastusan ng 887 milyong piso budget mula sa 2018 General Appropriations Act. Pinalitan ng modernong Roman-style Coliseum, ang lumang Balogo Sports Complex. Alright, so isang mabilisang picture. Pagkatapos natin dito sa Sorsogon Sports Complex, nagpagas na rin tayo para sa pangalawa sa huling checkpoint. Hindi naman kalayuan ang distansya nito, kung kaya't medyo chill na lang. Tron Sorsogon. Yun, meron pa par. Meron pa. Matnog? Ano? Manila Matnog. Manila. Nga pala, Pangilan na ako, boss? ang event na ito Pangilan ay na may ako? dalawang panig. Pang ano? Merong 40. tumakbo mula Manila papuntang Sorsogon
At meron namang Sorsogon at ikot sa mga probinsya ng Kabikulan. Mula Petron, Naga, Camarines Sur 3 ay kumonsumo lang tayo ng 2.62 liters. Ganyan lang. Nakalis ka? Wala mo biyahe mo? 16 hours? Oo. Darating ka dun Sa ano? sa grade. Ilang oras pa ba yung ano? Bulusan. Bulusan, mga 30 minutes sa Malan. 30 minutes lang, no? Bulusan, mga 45. Tapos yung ano, tawag doon? Barcelona, ruins. Una muna Barcelona. Oo. Siguro mga 30 minutes. 30 minutes lang. Malapit lang naman. Okay, bossing! Sarap magmotor! Grabe! Alright, so medyo malapit-lapit na tayo dun sa Barcelona ruins. At nandito na tayo sa Barcelona, Sorsogon. At ang kaliwa natin ay dagat. Ang gaganda ng mga property. Ganda. Sobrang ganda. At time check natin is 1 PM. So abot tayo sa cut-off na 3 PM. Medyo pwede na tayo mag-chill ngayon. At last 2 photo ops and yung sa last checkpoint kung saan susukatin kung ilan yung napagas or kung ilan yung nagamit nating gas mula doon sa Petron, Sorsogon hanggang dyan sa Flying V, Matnog. Alright, so grabe, ang lupit lang ng ginawa natin ngayong araw. Nagsimula ng Friday ng gabi, alas 9 take off. At ngayon alas 1 ng hapon straight. Napaka-chill pa ng ating fuel economy run. At tingnan natin, abangan natin mamaya yung ano, yung result ng event na ito, kung sino ba talaga ang nagtagumpay at nakapag-control ng gano'n na katipid na pagpapatakbo ng motor at umabot sa 3 PM na deadline. Alright, Napakaganda ng lugar ng Sorsogon at kitang-kita dito sa kalsadang ating dinaraanan. Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden, Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. At hindi rin kalayuan ay narating na natin ang Barcelona ruins na nagpapatunay kung gaano talaga kaganda at kayaman sa kasaysayan ang lugar na ito. Following the leader down 8th Street to get what we can. Crawl up the walls, make a few calls to the man, promising the
Time check, it's 1:46 in the afternoon. At within 2 minutes ay mararating na natin yung last photo ops and last checkpoint natin sa Fuel Economy Run Manila Matnog. Grabe, sobrang halo-halo na yung pakiramdam, antok, pagod, gutom. Pero okay lang, masaya naman. At parang meron naman tayong parte sa buhay natin na na-push natin ng limit at medyo nadagdagan pa. So lead, meron na tayong 48.1 kilometers per liter. Tipid. At hindi rin kalayuan ay narating na natin ang Bulusan Volcano Entrance Arc. At ayun na ata, na ang Bulusan Arc, Bulusan Volcano. Nabalikan ulit natin ito sa pangalawang pagkakataon na maganda ang panahon. Ang galing lang. Boss, tanong ko lang, ano to boss, itong Bulusan Volcano Arc? Parang park na Lake po. Lake siya. Ano mga activities dito? Mga boating po sa taas. Sa taas. Sa Busol. Magkano yung entrance dito? 95 per ride. Kasama na yung shuttle. Kasama na. Ayos Iba, yung parang tour, iba pa. Sa tour guide po 150. Kasama na rin po. Mandatory po yung tour guide. Sige, balikan na lang namin to. Parang nakakurious ako sa lugar natin. Gayin namin ng Marikina. Matapos natin dito sa last photo ops, ay nagpasya na rin ako na dumiretso na sa last checkpoint sa Flying V Matnog. Malapit na rin mag-alas 3 kung kaya't medyo binibilisan na natin, pero kasabay yun, ne-enjoy pa rin ang magandang mga tanawin ng Sorsogon. So matapos ang 9, 10, 11, 12, 1, 2, 9, 14 hours 17 hours pala. Matapos ang 17 hours nandito na tayo papasok ng Matnog. Solid. At doon tayo magpapagas ng huli sa may Flying V Matnog. At meron tayong 48.4 kilometers per liter at wala pang bawas ang gas natin. At meron lang daw tayong 15 kilometers, 18 minutes. Habol tayo. 2:41 ang ating estimated time of arrival. And ang cutoff is 3 PM. Diba? Solid. Wow! Lawak ng kalsada. At tapusin na natin ang ating nasimulan mula Manila hanggang dito sa Matnog, Sorsogon. Grabe, lakas natin. Salamat. At nakarating tayo na safe dito sa last checkpoint, kung may marshal pa. Pero feeling ko naman meron. At 3 o'clock yung binigay nilang palugit. At meron pang isa dun sa dulo. Hindi ko alam, ito ata yan. Ay, hindi pa. And after 17 hours ng pagmumotor, kung ano-anong pagsubok ang ating napagdaanan, ang ating napagtagumpayan sa mga kalsada, Quezon Province, Bicol at iba pa. Narating na natin ang dulong bahagi ng Luzon ulit para dito sa Manila Matnog
Fuel Economy Tour. Solid. 2.8 kilometers lang daw at ando na tayo. Ganda. At hindi nagkaroon ng problema ang ating motor kahit na nabagsak. Buo pa rin ang kanyang lever bar. Pero papalitan na natin to para medyo marami-rami na ang kanyang naging pagsubok sa buhay. Grabe. Time check, it's 2:40 in the afternoon. Meron tayong 48.5 kilometers per liter. At hopefully hindi na mabawasan ng bar yan. Dahil 2.2 kilometers na lang, andun na tayo sa pinaka last checkpoint kung saan magpapagasoline tayo para makita natin kung gaano karami ang nagamit natin mula doon sa Petron Sorsogon hanggang dito sa Flying V Matnog. Ayun na, 1.9 kilometers and 160 meters. Yun, last drop. At matapos ang halos 17 hours, Hindi na bawasan ay narating na natin ang kahuli-hulihang checkpoint ng event na ito. Mula Petron Sorsogon Diversion Road ay kumonsumo lang tayo ng 1.48 liters. Thank you, sir. Tulo mo lang Ha? Tulo mo lang. Oo. Nagbablog ka, sir? Ha? Nagbablog ka. Oo. Dinocument ko eh. Meron. Tama. Palitan. Ano yung last? Ayun, no? Sige. Kakaiba sa pakiramdam at natapos natin ang endurance na ito. Ligtas at hindi nagkaroon ng problema. Dumiretso na rin tayo sa Bantigi Beach Resort para ipasa ang ating passport at ng kinagabihan ay nakuha na natin ang ating finisher's kit. Finisher tayo mga regals at nakapagkonsumo tayo ng 12.549 liters. At kung susumahin natin sa 600 kilometrong ating tinakbo ay nag-average tayo ng 47.81 kilometer per liter. Not bad para sa ating first time sumabak sa ganitong endurance event. Panibagong experience sa atin at pakiramdam namin ay hindi ito yung huli nating pagsabak sa mga ganitong event. Hindi man tayo nakakuha ng pinakamatipid na pagkonsumo ng gasolina ay okay na rin dahil ang mahalaga ay ligtas tayo at nalibot natin ulit ang probinsya ng Sorsogon, Bicol. At kung umabot ka man sa dulo ng video na ito ay maraming salamat sa iyo na tinapos mo ang first endurance ko. At syempre, hindi makukumpleto ang ride na ito kung wala ang ating pinakamalakas na OBR. Hanggang dito na lang muna siguro mga Regans. Maraming salamat sa panonood nyo sa aming mga videos. Malaking tulong iyan para sa matagal na nating pinapangarap na Philippine Loop sa inaharap. Muli, kami po ang RideCon na walang sawang nagpapaalala na ride safe lang.